na meron tayong sa atin kahapon, may kausap tayo. Gusto niya raw mag-alaga ng ganito, kaya sabi ko, pumunta rito para mabigyan din natin ng siyempre kapiras, kahit pa paano tip. Siyempre ang gusto niya magpagawa. Brad, isang napakagandang hapon muli sa atin lahat. Nagumpay na naman ang ating trabaho. Ngayon naman, nandito tayo sa ating mini farm para i-check natin yung ating mga sisiw dahil si Joel, nilipat na yung mga sisiw, kinolekta na niya yung iba. Kaya check lang natin mga kabrad. So nandito mga kabrad yung ating mga bagong sisiw na kinolekta ni Joel. Ito kabrad. Marami-rami rin ito mga kabrad. Kaya ito yung nasa mga 1 week, nasa 1 week pa lang to, 1 week and a half na. Ayan, 1 week and a half itong atin. Kanina, bumili tayo ng chick booster para sa pagkain nila. Susunod, meron na naman tayong bagong isa naman mga kabrad. Dito. Puntahan natin. Binukod lang natin at ito, meron pa tayo rito na hawala. Yan. Pero dito, merong kapipisa lang nito mga kabrad, kanina lang ni Joel ibinaba. Ito. Ayan, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ay, 12 ba yun? Meron pa pala sa taas. May 12 na sisiw yung ating bagong baba. Ito mga kabrad, 12 piraso yung naging napisa niya. Kaya maganda ito yung ating manok na to. Ngayon, pagka ito nasa mga 1 week na siya na nandito, ihiwalay na natin yung ating mga sisiw dito sa kanyang inahin. Sa may nakapatuntong po sa ibabaw. Ihiwalay na natin to para isasama natin doon sa bagong lipat natin doon sa brooder. So ito rin mga kabrad, may bago rin tayong baba dito. Halos ang pagitan lang oras lang. Kasi kanina lang ito binaba ni Joel. 2, 4, 6, 8. 8. Yan. 8. Tapos meron tayong 12 na nandito. Tapos meron dito mga kabrad din na malapit na rin mapisa. Nalaglag. Yan. Ito malapit na ito mapisa mga kabrad yan. Well, dalawa yung ano ba ito? Humalimhim na ba ito o ano? Ito, nililimliman, dalawa. Ito, may bago na naman dito. Well, may dalawa na naman dito. Dito marami well, oh. Kabrad, may bago na naman pala tayo. Ayan, oh. Tapos, itong itlog naman na itong dalawa na yan, bago na rin yan, bago. Ito naman, umalis lang yung nanay at ito, humahalimhim na rin yan. Ito, dalawa yung humahalimhim dito. Tapos may bago na naman tayo dito na ng itlog. Ito, nilagyan ni Joel lang ayan. Kaya mga kabrad, napakarami ng ating tuloy-tuloy yung kumbaga yung pisa at saka may papalaki tayo. Maganda rin mga kabrad siguro kung talaga may incubator, pero siguro dito dahil natural na pagpipisa yung ginagawa natin, okay din naman din, halos nagkakaabot-abot yung ating mga sisiw. Kumbaga tuloy-tuloy. Meron siyang week old, merong month old at meron naman tayo na mga may edad na pambreed natin.
At siya nga pala doon sa mga yung meron tayong sa atin kahapon, may kausap tayo. Gusto niya raw mag-alaga ng ganito, kaya sabi ko, pumunta rito para mabigyan din natin ng siyempre kahit pa paano tip. Siyempre ang gusto niya magpagawa ng breeding pen na yari sa tubular. Sabi ko nga, pero mas maganda yung ginagawa nating kulungan sa farm ay yung mga galing lang sa mga paligid para mas tipid tayo. At yung mga kamukha ng mga kawayan, yung mga puno lang na mga pamoste, kamukha nito sa ating farm. Ito, wala kang makikita dyan na tubular or ano man, kundi puro kahoy. Tapos ito, ayan, nasa bubong, kahoy, kawayan, yung mga pinaglumaan. Yun lang naman ang kamukha na itong yero nga na ginamit natin dito. Ito yung mga pinaglumaan na to. Pero itong mga yero na ito mga kabrad, pag dinala natin to sa atin sa paglilipatan, gagawin na lang natin itong pambakod. Kasi hindi maganda sa isang kulungan na mayroong mga tulo-tulo yung ating kulungan. Pwede lang yan yung mga pambakod na ganyan. Ito sa mga siding. Ito, yung mga ganyan. Ganun lang. Mas lalo na pagka mga baguhan na nagko-farm na mga pre-range, kailangan talaga mga kabrad kung ano lang yung mga available sa paligid na pwede nating magamit para do sa ating kulungan. Yun lang. Okay na yun. Hindi na natin kailangan pang yung magandang kulungan. O okay din naman yun, kaya lang hindi natin mababawi kagad yun dahil sa totoo lang ang pag pre-range hindi ganong kadali. Medyo mahirap din. May katagalan bago kumbaga sa anihan. Hindi ka mukha nung nagtanim ka ng palay. Ngayon, expected mo na pagdating ng anihan, aani ka talaga. Dito sa pag-aalaga ng manok, mahabang panahon pa, maproseso, at siyempre kailangan mong mag-vitamins. Marami ka pang dapat gawin para mas gumanda yung ating mga alaga at maging ligtas sa anumang sakit. Maraming proseso mga kabrad sa pagpa-farm. Kamukha nito yung ating free-range chicken. Medyo talaga sa totoo lang, kahit siguro sa ang farm, talagang aminado ako na medyo mabigat at medyo mahirap yung pag-free-range chicken. Gugugol ka talaga ng oras. Lalo na sa akin, hindi rin ako pwedeng dito lang nakatoto. Kaya meron akong katuwang dito, si Joel. Ang ginagawa ko rito, yun nga, tuwing umaga, hapon, nandito ko para sa double check ng ginagawa namin ni Joel. Kaya, ang maipapayo ko sa mga nagsisimula pa lang ng free-range chicken ay manguha lang muna kayo ng mga bumili kayo ng kawayan lang, pamoste. Tapos yung mga yero lang na mga second hand yung iba nga hindi na nga pinamimigay na nga lang, kunin nyo yun, pwede nyo pang siding. Ang bibili nyo lang naman siguro ito, net. Kailangan nyo tong net. Pero itong net ko nito matagal na to mga kabrad. Parang nasa 4.5 years itong net natin. Pero magagamit pa natin to doon sa kabila. Yan lang naman mga kabrad. Kailangan lang talaga natin pag gumagawa tayo ng mga pens para dun sa ating mga alaga, kailangan lang gagamitin nating materyales yung mas makakatipid tayo na okay naman. Hindi natin kailangan yung sobrang ganda, yung maganda poste, maganda yung mamahalin yung bubong. Hindi ganun mga kabrad. Ang kailangan lang natin pagka ganyan, simple lang, yung mga second hand lang, yun ang dapat natin gamitin sa ating mga free-range chicken. Yan. At dito nga mga kabrad, ayun yan, nadagdagan na naman yung ating mga sisiw. Ito nga pala mga kabrad yung ating mga 2 weeks and a half sisiw yan. Ito yung mga nakaraang binidyo natin, binukod na natin. Binukod na natin yung 1 month old. Dito sa ito, 3 weeks, 2 and a half weeks pala to. Dito naman, ito yung mga kabrad yung natin, ito. Yung ating mga 1 week old. Yan. Tapos yung doon nasa kabila, yun yung mga bagong baba naman. Ngayon meron tayong bagong baba na isang 8, bali 20 chicks. Meron tayo.
Ito kasi kaya namin to hindi kinukulong, matapang. Tinutuka sa likod yung ating mga alaga. Sige, pwede ka na pumasok kaya. Sige. Ito naman mga kabrad yung ating mga 1 month old yan. Lutang na lutang ng mga kabrad yung Rhode Island. Kaya lang meron talaga. Ito crossbreed to mga kabrad. Hindi to puro. Hindi purong Rhode Island yan. Ito yung 1 month old. Ito naman yung ating 2 months. Tsaka ito yung 2 months old natin ito mga kabrad. Kaya ngayon patuloy tayo mga kabrad, nagpaparami talaga ng manok. Ngayon sinasamantala natin ngayon yung panahon. Sa ngayon magandang ng mga manok dahil walang ulan. Tuloy-tuloy ang pagpaparami natin. Tuloy-tuloy yung baga kasi pag maulan, kalimitan yan, nabubugok lang yung itlog. Kamukha dito mga kabrad, ito malapit na rin to. Malapit na rin yan, malapit na rin yung limliman. Mga kabrad yung ating mga breeder, yan. Yan, maganda. Yan. Yan yung mga hen natin mga kabrad. So ito, malapit-lapit na rin ito mga kabrad, itong ating Plymouth. Ito purong Rhode Island to mga kabrad yan. Purong Rhode Island yan. Ito man yung Plymouth natin. Plymouth Rock. Pero wala pa, hindi pa sila nangingitlog. Dito yung iba, dito humahapon eh. Ito mga kabrad yung ibang hen natin. Yung mga ginagawa natin breeder. Ayan. Ito, yan. Dito meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yung hen natin dito mga kabrad. Yan yung mga breeder natin. Yan. Isa lang yung lalaki dito. Yung mga manok natin dito na nangingitlog dito sa kulungan. Dito maraming itlog ito mga kabrad. Marami yan. Tsaka yun nandito. Yan, ito yung ating isang nandito. Ito yung kumbaga 50-50 yung Rhode Island at saka yung kaber dito sa ating alaga na yun. Sa ating manok. Tapos dito mga kabrad, meron din tayo dito na mahalimhim. Yan sa drum. Ito yung nilalagyan ng kulig ni Joel pag bagong panganak. Kaya lang na nilagay dito, meron ng itlog, hindi na namin istorbo. Yan. Dito meron din tayo nakatali dito na purong Rhode Island natin na Kaya dito, kumbaga ito sakop niya to. Kaya kamukha niya. Ito yung isang Rhode Island natin. Bali ang puro natin mga kabrad dito, dalawa. Isa yung nandito sa Plymouth at saka itong nandito sa loob ng Ngayon, pagka nanginginain dito yung mga babae, kamukha na itong ating Chinese na to, yan na yung kumakasta. Kung sino dumako dyan, yan. Ito. Ito kasi 50-50 na yan mga kabrad, Rhode Island tsaka yung kaber. Yung natin. Tsaka yung nasa taas na yan. 50-50 na yan. Yung sa susunod natin naman nagagamitin naman na rooster, ito, yan. Yan naman may lahing din yan, yung kaber at saka yung white leghorn. Pero may dugo na rin ang Rhode Island yan. Kasi ang gamit lang naman natin dito na mga rooster, Rhode Island,
at saka yung kaber na nakakross dun sa dati pa natin yung mga native at saka cross ng Rhode Island din. Yan. Mga kabrad, patuloy na dumarami yung ating mga manok at yun nga, dalahin ko sa paglipat natin, lalo na doon paglipat natin doon sa kabilang paglilipatan ng ating mga alaga. Mas mapaparami natin ng gusto yung ating mga alagang manok doon. So ngayon nga wala pa tayong incubator niyan, pero ngayon parami ng parami, meron tayong bagong baba at meron tayong kumbaga may bagong baba tayong bagong pisa, meron tayong 1 week old, meron 3 weeks old, meron 1 month at meron tayong mga 2 months old na manok at meron tayo yung mga nakagala na mga rooster natin na siya yung kumakatsaw sa mga manok na nandito sa paligid. Kaya lang dito sa lugar natin dito, hindi pa sila masyadong safe. Pero pag nalipat na tayo doon sa lugar na paglilipatan nila, igagawa natin sila ng malaki-laking free-range area pero kulong, mga kabrad. Kaya mga kabrad, muli maraming salamat sa atin lahat. God bless po.